If I go out, I'm gonna get more depressed. Bakit? Kasi, I'll be alone again. Susunod! Nais kong ipaalam sa inyo na ngayong gabi magaganap ang inyong nomination night. Parang ayoko umalis. Kasi feeling ko, if I go out, I'm gonna get more depressed. Bakit? Kasi, I don't have family sa Philippines. So, if I go out, I'll be alone again. Because my house, sa bahay ko, is sobrang quiet. I'm gonna miss Nonong, not Noydoy. Nonong making jokes. I'm gonna miss Please laugh. And Chacha reacting. Everyone laughing, making jokes. Ayaw umalis. Pero sometimes in life you have no choice. Jinri, in life, we always have a choice. Even being happy is a choice. If you choose to be happy, even if you're alone, then you will be happy. I guess sometimes it's medyo mahirap to love myself. When I see, because that's the problem, I compare myself with other people. When you see someone who's really better at something, or it's so easy for them to learn things, so you feel like I'm not good at it. Because I haven't found anything I'm good at. I don't believe that. Maybe it's already staring at your face. You just haven't recognized it yet. As long as you have a good heart, have faith, have the people around you love you, then you will find your true self. I believe in you, Jinri, and what you can do. Paglabas ng confession room, sinubukang maglabas ng saloobin ni Jinri kay Chacha. Who's your best friend? Do you have a girl best friend? Pero they're both, not in the Philippines. Huh? Do you get to see them often? Last year, umuwi siya eh. Parang as time passes by, it's palungkot ng palungkot. I don't know why. Really? Why? Why? I don't know. Maybe because I miss my family. Yeah, maybe because you miss your baby. Me, as time passes, I'm enjoying You're it. enjoying. Pero I'm scared about when I go out. And then you're gonna be alone. I was telling Kuya kanina about that. And then he made me cry. No, actually, he wasn't the one who made me cry. I just cried because I Just realize when you go out. Kasi at least I think you will be a people person when you go out. Yeah.
Makikita nga natin na matapos ang pictorial cast sila Hideo at Jinri ay talagang lalong napapalapit na ang loob ni Jinri sa kanyang mga kasama. At matapos ang kanyang emosyonal na pakikipag-usap kay Kuya, ay unti-unti na rin siyang natututong magbukas ng sarili sa ibang mga kasamahan sa loob ng bahay. Pero bagamat mas lumalalim na ang kanilang samahan, mababago ang lahat sa isang anunsyo na bibitawan ni Kuya ngayong gabi. Narito, panoorin nating lahat. Habang masayang nagbibiruan ng housemates, isang tunog ang kanilang narinig. Ultrasound? May bagong house. Sino ko may meaning talaga yan? Galing yung game na to. Nais kong ipaalam sa inyo na ngayong gabi magaganap ang inyong nomination night. Isa-isa ko kayong tatawagin sa confession room para alamin ang inyong boto. Bigyan ninyo ng 2 puntos ang housemate na gusto nyo nang umalis ng bahay at 1 point para sa susunod na housemate na gusto nyo nang umalis ng bahay. Hindi ninyo maaaring iboto si Tui dahil siya ay isang house guest sa bahay ko. Maya-maya ay isa-isa nang pinatawag ni Kuya ang housemate sa confession room. Kaya Kuya, walang choice. Can I have a little more time to think? I don't know. Seriously. Do you want to think about it here inside the confession room? Okay. Or you want to step out first? No, I can't. Binibigyan po namin ng 2 points. Sinasabi na po kasi niya sa amin na gusto na nga daw po niya lumabas. Feeling ko sa aming lahat, siya yung hindi pa rin nagpapakatotoo. Bossy type po yung ano niya, yung ugali niya. Pagkatapos ng nominasyon, ramdam na ramdam na ang hirap at bigat sa mga housemates. Ilang saglit pa ay muli silang kinausap ni Kuya. Isang malaking hamon ang tinanggap ninyo sa pagpasok ninyo sa aking bahay. Marami kayong sakripisyo. Marami kayong kailangang iwan. At sa gabing ito, isa sa pinakamalaking hamon ang hinarap ninyo. Kayo ay dumaan sa proseso ng nominasyon. At nasabi na ninyo ang inyong mga dahilan. Ang bilang ng mga housemates na gusto nang mapaalis sa bahay na ito ay 4. 4 sa inyo ang nakakuha ng pinakamaraming boto. Ang unang nominado ay ikaw, Hideo. So I think it was harder to choose to nominate someone than to be nominated. Ang ikalawang nominado ay ikaw, Jinri. Me, I'm okay. I don't have a problem with it, or I don't feel sad. Parang, I'm fine. Ang ikatlong nominado ay ikaw, Yasi. Ganun po pala yung feeling. Mag-1 week up po yung back. Sino ang ika-4? Ikaw ba yun, Elise? Ikaw ba yan, Nono? Ikaw ba yun, Chacha? Jake? Ikaw ba? O baka naman kayo, Nico and Makoy. Ang ika-4 at huling nominado para sa gabing ito ay ikaw,
Ang ika-4 at huling nominado para sa gabing ito ay ikaw, JK. I really expected that, pero nagulat pa rin ho ako. I wanna know the reason why someone would vote for me. Kayong 4 ang nominado sa pagkakataong ito. Ayan na nga mga kapamilya at nakilala na natin ang unang set of nominees para sa edisyong ito. Paano nga kaya ito makakaapekto sa kanilang samahan at sino nga kaya sa kanila ang unang celebrity housemate na magpapaalam sa darating na linggo? Pero bago ang lahat, ay tignan muna natin kung sino-sino ang ibinoto ng bawat isa at kung ano-ano ang kanilang mga naging dahilan. Narito, panoorin natin lahat. Kuya, binibigyan ko ng 2 points po si Jinri. Parang siya po yung okay lang na nandito po sa bahay. Nararamdaman ko po na mas gusto po talaga ng ibang housemates pumasok. Binibigyan ko po ng 1 point. Bibigay ko na lang po kay JK para po sa konti pong pagkukulang sa sportsmanship. 2 points si Hideo. Tahimik lang po siya. Hindi po lagi nakikihalubilo. 1 point, Ate Chacha po. Hinahanap yung pamilya na po gabi-gabi. 2 points, si Makoy and Nico. Kasi po, minsan napaplastikan po ako kay Makoy. Try to talk to him. He avoids me. I'll give my 1 point to Yasi. Attitude sa minsan. I give 2 points to Elise. I didn't have the chance to talk much with her compared to the others housemate. I give 1 point to McCoy and Nico. Because also I didn't get the chance to know McCoy very well. Nico, I had more interaction, we talked more, but I would choose them. 2 puntos si Chacha. Bossy type po yung ugali niya. Along the way, baka magkaroon din kami ng pagtatalo. 1 point po kay JK. Masyado pa po siyang bata. Anytime, pakiramdam ko, pwede siyang sumuko eh. 2 points po sa akin si Jinri po. Siya po yung hindi ganun kalaking kawalan sa amin po. Parang sanay na rin po siya ng nag-iisa kuya talaga. 1 point po kay Hideo po kasi nakikita po namin na mahina po talagang loob niya. Yung task namin na gi-give up siya. Parang hindi niya kaya emotionally. Paano pa kaya pagka sunod po ng mga task? I'm giving 2 points to JK. He would have more years to experience a lot more things. I'm giving 1 point to Yasi. She's already very privileged compared to a lot of the rest of our housemates. I think that other people need this more than her. 2 points for Yasi. Siya yung hindi pa rin nagpapakatotoo. Parang yung nakikita ko po kasi sa kanya, yung showbiz side pa rin. Hindi yung totoong Yasi. Outside showbiz. Binibigyan ko ng 1 point si Hideo dahil feeling ko, gaya ko, miss na po niya yung pamilya niya. That's why lagi siyang tahimik. Sa tumitinding mga kaganapan dala ng nomination night, ano nga kaya ang epekto nito sa samahan ng housemate? At sino nga ba sa kanila ang kauna-unahang maiibig sa bahay ni Kuya sa Vietnam? Abangan ang unang eviction night sa linggo pagkatapos ng Rated Cage. Dito lang sa Noy Big Brother, Lucky Season 7.